Dear Ate Marbs, itago mo na lamang ako sa pangalang Bayaning Ligaw. Ako ay ipinanganak na super yaman. Ang tanging hangarin ko lamang sa buhay ay ang makatulong sa ibang tao. Noong bata pa ako, labis akong na-spoiled ng aking mga magulang. Ibinigay nila ang lahat ng aking gusto dahil ako ay anak ng reyna ng isang lugar sa hilagang bahagi ng bansa. Hindi ko na lamang babanggitin kung saan upang hindi ako makilala. Nag-aral ako sa isang banyagang bansa. Dahil sa likas akong makulit at kengkoy, madalas akong mapatawag sa guidance office. Isang beses, sinabit ko ang panloob ng aking mga kaklase sa flag pole bago pa ang aming flag ceremony. Siyempre, nagkagulo ang buong paaralan at ako ang naging sentro ng usapan. Sa kabila ng aking pagiging pasaway, nakapagtapos pa rin ako bilang top notcher. Pagsapit ng aking kabataan, napansin kong mabilis pala uminit ang aking ulo. Nang bumalik ako ng Amerika, isang araw, nakipagsuntukan ako sa isang banyaga. Habang kumakain sa isang sikat na restaurant. Sa sobrang galit ko, nabasag ko pala ang ilang mamahaling dekorasyon ng establishmento. Ngunit dahil ako respetadong tao, wala nang magawa ang may-ari ng restaurant. Sa halip na ako ang humingi ng paumanhin, sila pa ang humingi ng pasensya sa akin. Doon, nagpasya ang aking mga magulang na pauwiin ako ng Pilipinas upang hindi na ako mapariwara. Binigyan niya ako ng sarili kong kasino. Mahilig kasi ako noong maglaro ng Super Mario noong ako'y bata pa lamang. Kaya marahil naisip niyang doon ko ilaan ang aking oras at atensyon. Hanggang sa isang araw, may nakilala akong isang babae na siyang nagpatibok ng aking puso. Siya ang dahilan kung bakit napabalik ako ng Pilipinas. Sa kasamaang palad, hindi siya nagustuhan ng aking pamilya dahil isa lamang siyang simpleng babae. Hindi nagtagal, iniwan niya ako. Marami pang babae ang dumaan sa aking buhay. Ngunit karamihan ay tila nagustuhan lamang ako dahil sa aking kapugian. Hindi naman sa pagmamayabang, Ate Marbs, ngunit madalas nilang sabihin na ako raw ang version ni Richard Gomez. Dahil dito, nahirapan akong malaman kung sino ang tunay at kung sino ang may iba pang motibo. Kaya, napagpasyahan kong ilihis na lamang ang aking atensyon sa ibang bagay. Nagpasya akong maging isang social butterfly. Dumami ang aking mga kaibigan at mga koneksyon. Saan man ako magpunta, ako ay palaging kinukuhanan ng mga litrato. Marami ang nagsasabing hindi man ako nagsasalita, natatawa na sila dahil sa aking presensya. Hindi ko rin maipaliwanag kung bakit, ngunit tila likas ako, likas sa aking pagkatao, ang magbigay ng saya at good vibes sa iba. Ngunit gaya ng maraming kwento, hindi habang buhay nasa iyo ang liwanag. Dumating ang panahon na may mga taong bumangga sa aking pamamayagpag. Unti-unti kong naramdaman na nawala na sa akin ang spotlight na dati ay nasa akin lamang. Ang paghanga ng mga tao ay napalitan ng panlalait, panghuhusga, at pagyurak sa aking pagkatao. Sa tuwing ako ay lilitaw ngayon, tila may mga taong naghihintay na lamang upang ako'y pagtawanan at laitin.
Kaya hito ako ngayon, Ate Marbs. Nalilito at nagtatanong. Dapat ko pa bang ipagpatuloy ang aking nasimulan? Patuloy ko pa bang ipakita ang tunay kong sarili kahit tila ito ay hindi natanggap ng ibang tao? O panahon na ba upang ako'y sumuko at hayaan na lamang mabaon sa limot ang dating bayaning ligaw? O maasa akong mabigyan mo ako ng payo, Ate Marbs? Lubos na gumagalang, bayaning ligaw. Bayaning ligaw, maraming salamat sa pagbahagi mo ng iyong kwento. Sa mundo nating puno ng mapanghusga, may mga tao talagang masaya para sa atin at may mga tao talagang hindi masaya dahil hindi tayo tanggap sa kung ano tayo. Pero ito lang masasabi ko sa iyo na sana huwag mong hayaan na ang mga bagay na nangyari sa buhay mo ay magiging dahilan para maglugmok na lang tayo habang buhay. Bagkus gamitin mo itong inspirasyon, bumangon, bumawi at magsimulang muli. Marami pong salamat.